Doon na nagsimula ang isang pangyayari na ni sa panaginip ay hindi inakala ni Miko na mangyayari. Ay, may tao ata. Wait lang ha. Ang matapang na asido ang siyang lumapnos sa buong mukha ni Miko na siya ring magpapadilim sa mundo niya. Kasalanan natin to. Kung hindi natin siya pinabayaan, hindi ito mangyayari sa kanya. Nay, Tay, huwag po kayo mag-isip ng kung ano pang masama. Buti buhay po ako. Nandyan kayo. Ay, maraming salamat ha. Hindi ko namin pababayaan na. Dito lang kami. Hindi akong iiwan. Doon ko naisip na ano ba yung nagawa namin na mag-asawa. Dahil kami ba naging masyadong malaya sa anak namin? O ano ba, kami ba parang inayawan namin yung obligasyon namin sa anak namin, kaya pinagsarili namin. Sinisisi ko yung sarili ko. Yun. Bagamat nagagawa ni Miko na palakasin ang kanyang loob sa bawat araw na dumaraan, hindi naman niya magawang takasan ang realidad ng mapait na karanasan. At ang pinaka-apektado po ay ang mata ko. Ang kaliwang mata ko po ngayon ay wala nang nakikita. Sabi po ng mga doktor, wala na raw po itong blood vessel, kaya 10 to 90 na po ang tsansa na maayos o mailigtas ang aking mata. Sa isang igla po, nabulag ako agad eh. Tapos para pong kanakain yung mukha ko, bakit bigla to nangyari sa akin? Wala akong nakakaaway. Dahil nga, dati akong presidente ng paaralan namin, kahit minsan wala akong nasagasaang tao o wala akong pagkakaalam na nasagasaang tao para gawin sa akin yun. Yun yung mga tumatakbo sa utak ko nung nangyari sa akin yung sitwasyon na yun. Nagtataka ako tsaka nagtatanong kung sino ang pwedeng gumawa sa akin. Wala namang galit dahil wala pa nga akong nakikilalang tao kung sino yung ikakagalit ko. Kaya nagtataka ako at nagtatanong, ano, paano, sino ang gumawa sa akin ito? Magdadalawang buwan na ang nakararaan nang sapitin ni Miko ang malagim na kapalaran. Bagamat hindi na nagbalik ang paningin sa isang mata, bakas naman na naghihilom na ang kanyang sunog na balat. Pero marami pang kailangan pagdaanan si Miko upang tuluyang magamot ang mga pinsala. Physical po ang pinaka-na-damage or naapektuhan sa insidenteng ito. At sa kondisyon ko po ngayon, yung kaliwang mata ko raw po, meron na pong katarata at meron na rin daw pong glaucoma. Ang kanang mata ko naman po, ang nag-iisang mata na gumagana na sa akin pero malabo, ay hindi naman po nakakapikit ng maayos dahil kinain ng asido yung mga pilik mata ko. Kaya sa kasalukuyan po, ang ginagawa lang po sa akin ay mga lunas, gamot na pinapatak sa aking mata. Dahil kailangan ko pa pong maoperahan ng mahigit sa isang beses. Ang kailangan po munang gawin sa akin ay maayos ang aking mga eyelids. Dahil kailangan po, bago gamutin yung mismong mata, maayos muna
yung pagsara ng aking mata. Ang labis naming hinangaan. Malinaw pa rin ang mga plano at adhikain ni Miko. At di rin nalason ang kanyang pagkatao. Sa totoo lang po, wala pong nabago sa pangarap ko. Ang nabago lang po sa akin is yung nakikita sa akin ng mga tao ngayon, physical. Nabago po yung kakayahan ko gumamit ng mga bagay na makakatulong sa akin para makapagtrabaho ng maayos. Pero yun po ay tinitingnan ko lang sa ngayon. Dahil alam ko naman na darating ang araw na kahit papano makaka-recover ako sa sinapit kong to. Balang araw, kung hindi man mailigtas yung kaliwang mata ko at kanang mata ko lang ang maayos, naniniwala pa rin ako na magagawa ko pa rin yung dati kong kayang gawin. Sa mata ng iba, si Miko ay kaawa-awang biktima. Pero nang tanungin namin siya kung ano ang nararamdaman niya sa motibo ng taong nasa likod ng krimen, mahinahon ang sagot sa amin ng binatilyo. Siguro, gusto po kong bulagin nung gumawa sa akin ito or gusto po akong saktan ng sobra ng tao na to. Ang nakikita ko pong dahilan, siguro kung meron mang taong magagalit sa akin or meron mang taong gagawa sa akin ito, mas nakikita ko po yung angle ng inggit. Dahil ako po yung tipo ng tao na hindi po ako nanguuri ng taong papakasamahan ko. Ako po yung tao na pag pinagawa ng bagay, kahit hindi ko pa po alam, gagawa ng paraan, mapag-aralan ko at matutunan, at mabigyan ko ng magandang resulta. Ang hustisya po kasi sa akin, ibang anggulo po yung tinitingnan ko eh. Dahil nga po pinalaki kami na may takot sa Diyos, nasa kalakihan ko pong bagay na kung may mga bagay na may mga taong gumawa sa iyo ng masama, lalo na't hindi mo kilala kung sino sila, nandiyan naman ang Diyos na kikilos para sa iyo at para sa kanila. Sa buong panayam namin sa binata, nanatiling kalmado si Miko. Ngunit nang hingan namin siya ng mensahe para sa taong gumawa ng krimen laban sa kanya, dito na siya naging marupok. Hindi ko hihilingin o dadasalin na magranasin mo o maramdaman mo itong bigat na nararamdaman ko ngayon. Pero sana maisip mo na kahit sinong tao, walang karapatan na manakit ng kapwa nila. Dahil bawat tao may karapatang mabuhay ng matiwasay at may karapatang mabuhay ng sa paraang gusto niya. Kung may galit ka man, may sama ka ng loob sa akin, mas mabuti pa na ginawa mo sa akin ito ng ikaw at hindi ka gumamit ng ibang tao dahil dalawa pa kayo na sumama sa paningin ng Diyos. Para sa pamilya ko, kayo yung dahilan kung bakit napakabigat ng kalooban ko ngayon. Dahil doon ko naisip na lalo na sa magulang ko, niayaw niyo akong patungtungin sa lupa noon nang wala akong tsinelas. Niayaw niyo akong matulog noon nang walang kulambo. Tapos nung lumalaki ako, lahat ng kailangan ko, nakikita niyo pinaghihirapan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa huli, kahit lumayo ako sa inyo, kayo pa rin yung kasama ko ngayon. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Simula pagkabata, mataas yung expectations nila sa akin. Eh, hindi naman po ako ganong kasamang tao. Kaya po, yun yung nakakagulat na nangyari sa akin to.